Si Governor Amante po, ex-girlfriend ng tatay ko. Sa dami-dami po ng girlfriend ng tatay ko, hindi po ako nakakita pa simula nung naging sila ni Gov. Angel na takot ang tatay ko sa girlfriend niya kay Governor Angel Amante lang. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Magpapasalamat po ako sa Vice Mayor's League of the Philippines, sa inyong suporta sa Mindanao, sa Butuan City, sa Agusan del Norte, dahil dito nyo po ginawa ang inyong convention. Maraming salamat po sa pagpili sa Mindanao. At ang pangalawang pagpapasalamat ko po sa inyong lahat ay personal sa akin, paulit-ulit po. Unang-una, ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo, at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan noong taong 2022. Maraming salamat po mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Naku kaayo ang amuang utang ang kabubuton kaninyong tanan, sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makatrabaho para sa ato ang nasod. At sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo. At ang susunod na pasalamat ay galing pa rin po sa akin, personal pa rin po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa patuloy ninyo na suporta sa aking trabaho sa opisina ng ikalawang Pangulo ng ating bansa at sa kagawaran ng edukasyon. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating mga teaching and non-teaching personnel ng DepEd. At ang huling pagpapasalamat mula po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasalamat siya sa suporta ninyo sa kanyang pangarap, sa kanyang adhikain na isang bagong Pilipinas para sa ating bayan. Maraming salamat. Papasalamat po ako sa pag-welcome ng ating pong Governor ng Province of Surigao del Sur, si Governor Alexander Pimentel, Gov. Ayek. Maraming salamat po. At syempre, ang pagpapasalamat ko din po paulit-ulit sa pagtanggap at pag-welcome sa akin dito sa Agusan del Norte ng ating pinakamamahal na Governor, Maria Angelica Rosdel Amante. Si Governor Amante po, ex-girlfriend ng tatay ko. Sa dami-dami po ng girlfriend ng tatay ko, hindi po ako nakakita pa simula nung naging sila ni Gov. Angel na takot ang tatay ko sa girlfriend niya kay Governor Angel Amante lang. Naging sila po ng tatay ko noong siya ay nasa Congress. Nasa Congress yung father ko 1998 to 2001. Yun po yung presidency ni President Erap Estrada. At nagkataon kasi na nandoon din ako sa Manila. So nandoon lagi sa Manila yung tatay ko. Doon kami nakatira sa townhouse sa San Juan. Nandun din ako dahil yun din yung taon 1999 ako lumipat ng Manila para mag-aral
medicine, tapos year 2000 lumipat ako na mag-aral ng law sa San Beda College. So, hindi ko kilala si EI, ang tawag ni PRD kay Governor Angel, si EI, ang nickname ni Governor Angel. Hindi ko po kilala si Governor Angel, pero naririnig ko lagi sa aking tatay kay President Duterte. Kasi lagi pag umuwi ang tatay ko, takot na takot, pinapatawag niya ako. Tapos sasabihin niya, naku, galit na naman si Iyay. Nasuko na po si Iyay sa ako aday. Tapos sasabihin ko, oh bakit? Sabi niya, basta, sabi niya, basta pag may nagtanong sa'yo kung nasaan ako, sabihin mo magkasama tayo lagi 24 hours. Ganyan po takot si President Duterte kay Governor Angel Amante. So, yun po yung, titigil na lang ako doon. Hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na yun. Ang dala ko po na mensahe para sa inyo ngayong umaga na ito ay mensahe po galing sa Department of Education. Magpipresenta po ako ng pinaikli o condensed version ng the state of education sa ating bansa ngayon. The Philippines stands at a critical juncture in basic education. Reports from the World Bank, UNICEF, and other international bodies have highlighted a disturbing reality. Our nation is grappling with an alarming poverty rate, a challenge that requires urgent intervention and concerted action. We must acknowledge that the root causes of learning poverty are multifaceted. Historical underspending and limited resources have plagued the Department of Education, hindering the ability of the department to provide quality education for all. A recent study by the Philippine Institute for Development Studies shows that the Philippines allocates only 3.6% of its gross domestic product to education, trailing behind the regional standard of 4%. Further, per student spending has seen a decline from 22,979 in 2017 to 19,943 in 2021, ranking the lowest globally, one of the lowest. Limitations in resources and lack of sufficient infrastructure have created challenges for program implementation and ultimately impact on the delivery of education services. These long-standing issues brought us to where we are today, a dismal picture of Philippine basic education. But of course, we are Filipinos. We will not be deterred. For as long as there are teachers who continue to inspire their students, for as long as there are teachers who are willing to serve our country. We will not falter as long as there are learners who fight for their dreams, for themselves, for their families, and for our country. DepEd will be resilient with almost 1 million employees and more than 27 million learners. DepEd has more than enough reasons to stand firm at the face of challenges and uncertainties. Kinakailangan po na maging matatag. As our battle cry, we have launched
the Matatag Agenda, a comprehensive roadmap aimed at solving our education woes. This agenda focuses on making the curriculum relevant to produce competent and job-ready citizens. Ito po yung failure ng dream natin for the K-12 program. It envisioned K-12 graduates who are ready to be employed by the labor market. However, hindi natin nakikita yon dahil hinahanap pa rin ngayon a minimum of second-year college para isa sa mga requirements sa mag-apply ng trabaho. Accelerating the delivery of basic education facilities and services, promoting learner well-being and inclusive education, and supporting teachers to teach better. We have started our journey towards quality education by revamping the curriculum. Isa ito sa mga nakita ng mga eksperto na problema ng basic education ng Pilipinas. Launched last year, the Matatag curriculum is now ready for its nationwide phased implementation by school year 2024 to 2025. Ibig sabihin po nito, phased implementation ay mauuna po ang grades 1, grades 4, and grades 7. Sa susunod na taon, susunod na ang grades 2, grade 5, at grade 8. At sunod-sunod na po yun. At while there is an ongoing review being conducted for the senior high school curriculum or grades 11 and 12, we appreciate your feedback from the Vice Mayor's League of the Philippines regarding your comments on the Matatag curriculum for grades 11 and 12 as we are undergoing the review of the curriculum. To prepare the Filipino youth for the challenges of the future, we have partnered with Go Negosyo to instill entrepreneurial skills in our learners. This partnership aims to cultivate the innovative spirit of learners with the integration of entrepreneurship and agribusiness education in our curriculum. Additionally, we have introduced the Pampaaralang Taniman ng mga Agribida program in our schools to support our learners and school communities to expand their school gardens as livelihood opportunities. This is more than just simply learning how to plant. It is bringing food to the table and generating additional resources for our school needs. DepEd is also committed to championing the welfare of its learners and employees. Ang batang matatag ay batang malusog ang katawan at isipan.